Hello everyone! Welcome to Are You Okay? The official Quarter Life Crisis Handbook. Today we will tackle the board exams that so many young professionals take to launch their careers to the next level. The board exam serves as the last hurdle for students before they can finally break free of studying and go out to the real world. Many are terrified of this exam and for good reason. Some take years to study and review, and some, no matter how hard they study, still fail. Truly, it is one of the most important milestones in a young professional's life. Luckily for us, I have a board passer guest speaker here today to talk about the dreaded board exams. So, tamang-tama, malapit na ulit ang exam season. Let us all welcome Nina Faye Seba, Top 10 Lead Passer of 2022. She is currently working at the Department of Education and is a lecturer for CBRC. Hello Nina, before our interview, I have to ask you, are you okay? Hi Lori, thank you for choosing me as your resource speaker for today. On your question, of course, I am okay because it's Saturday, so no work today. So I'm basically okay. So my first question is, how did you interview for the board exam? What is your routine? Okay, so how did I review for the board exam? Simple lang. Number one, I regularly attend my review classes. So, nung mga earlier days pa ng review, weekends lang yung review. But nung naging hectic na yung schedule dahil malapit na yung board exam, may mga classes na kami ng weekdays. So, I made sure na ma-attendan ko siya lagi. Kasi sayang, first of all, of course, sayang yung binayad ko. And second, as a unit earner or as someone na walang teaching background noon, walang teaching experience, talagang mahirap sa akin na malaman kung ano ba talaga yung component ng board exam dahil ako nga ay unit earner lang. Okay, so ayun, so I regularly attend my review classes kasi makakatulong din yun na magkaroon ako ng mga kasama na mag-review ng friends, no, ng support system para doon sa review journey ko. And nakatulong din yun sa pagdisiplina sa sarili ko kapag ka regularly nga na na-update ka dun sa mga kailangang i-review, kailangang malaman. So, that's one. And then, number two, ang routine ko talaga everyday, especially nung nag-leave ako for work, nag-leave ako sa work just to review siguro mga 1 month before the board exam. Ang routine ko talaga is maaga akong gumigising. So I usually wake up at 5 a.m. or 6 a.m. But before reviewing, I make sure to prime myself before studying or reviewing. So, ginagawa ko muna yung mga household chores, naliligo muna ako, nagbe-breakfast para mas okay at mas comfortable na akong mag-review for that day. And then, lastly, I make sure to use all of my resources sa pagre-review. Textbook, internet, ganyan. So, ina-exhaust ko talaga lahat ng available platforms na binigay ng review center. Lahat ng mga resource material, binabasa ko talaga kasi kahit na sabihin natin yung isang topic is hindi madalas lumalabas sa board exam, mas makakatulong pa rin siya para mas lumawak yung idea mo doon sa kailangan mong reviewin. Also, what I do, halimbawa kung soft copy yung aking reviewer, kung nasa document file siya, ang ginagawa ko is nilalagay ko siya or binubuksan ko siya through Microsoft Word. Then, gagamitan ko siya nung text-to-speech. So, whenever may ginagawa akong household chores, pinapakinggan ko. Para kasing nagiging ebook siya kapag nilagay mo yung document doon sa text-to-speech. It's either an app or doon sa mismong Microsoft Word para habang may ginagawa akong household chores, naglilinis, or naghuhugas ng plato, parang nagiging audiobook sa akin yung mga reviewers ko. Kasi nga, napapakinggan ko siya. Or kung hindi ko naman napapakinggan, minsan nanonood ako ng mga free review session sa YouTube. Marami naman, pati sa mga social media platforms. Talagang sinisiguro ko lang na nasa
tamang resource speaker ako. Ayun, para lagi kong ma-incorporate yung pagre-review kahit na may ginagawa akong household chores. So, yun. Yun yung routine ko dati na nakatulong para makapagsagot ako ng maayos sa board exam. And my next question is, what are your tips for viewing? Ano ang iyong mga secret na pwedeng i-share sa ating board exam takers? Okay, so for the tips, I think maraming matututunan sa akin kung sino man yung makakapanood nito kasi hindi ako studious talaga growing up. Parang elementary, high school, college, hindi talaga ako yung pala-aral. Okay? So medyo medyo madami akong extracurricular activities as a student dati. So hindi talaga ako studious. Pero I make sure na lang na I work hard para, yun nga, matutunan ko siya ng mas madaling paraan. So, my tips, number 1, take clean notes or take notes while nag-attend ka ng review session. Tapos, what I mean clean notes kasi, siguraduhin mo na yung notes mo is makakatulong talaga or helpful talaga kapag binalikan mo siya. So, ako halimbawa, talagang nag-dedicate ako ng notebook para doon sa aking note-taking every time na meron kaming review classes. Tapos, inayos ko yung sulat ko, inayos ko yung review ko, hindi lang ako yung nagsusulat ng terms, ganyan. Sinusulat ko rin kung ano yung definition nun. Kasi, mahalaga yung notes na yon kasi para kapag halimbawa, 2 weeks na lang before the board exam, meron kang notes na mababalikan mo na reliable, okay, na notes na reliable para alam mo kung ano yung, kung may nakalimutan ka, mababalikan mo siya doon. So, ayun yung number 1, take clean notes. Number 2, para doon sa mga takot sa math, lalo na yung mga hindi talaga nag-excel sa math, ayaw mag-solve, ganyan, takot talaga sa math, basically. Ang masasabi ko is accept that there is math. Kasi ako noon, takot din ako sa math. Like, ang kaya ko lang basic operations, minsan nga ang tagal-tagal pa. Tapos minsan di ko pa nakukuha yung tamang sagot. Pero ayun nga, sa board exam, for example kami sa LET, ang daming takot sa math. And parang ayaw man natin sa math, merong math component yung board exam. So most board exam kapag ka may general education talaga, laging may math. So yun, kahit na ayaw mo sa math, accept that there is math. So, paano ko tinanggap na may math talaga yung board exam at kailangan ko siyang aralin kasi component siya ng board exam. So, ang ginawa ko, 2 weeks before the board exam, talagang nag-dedicate ako ng time para mag-solve. Para ma-make sure na may masasagutan ako sa math kahit ratio and proportion lang, kahit adding fractions, ganyan. Para at least, 'di ba, kung may lumabas nga na ganung mga items is masasagot ko, hindi lang ako basta manghuhula, okay? Bakit 2 weeks before the board exam? Kasi meron tayong tinatawag na theory of recency. So kapag recent mo lang siyang nalaman, recent mo lang siyang matutunan, mas maaalala mo. So kaya yun yung ginawa ko, yung 2 weeks before the board exam, saka ako nagpractice na mag-solve para pagdating sa board exam, medyo naalala ko pa siya. So, yun yung tip ko para doon sa mga ayaw sa math. And then next, ang isa pa sa mga mantra ko nung ako ay nagre-review, stick to a task until it sticks to you. So, ano ibig sabihin nun? So, kailangan everyday doon sa iyong review journey, nasasanay ka na mag-aral para hindi ka napapagod or hindi ka madaling ma-exhaust. Yun nga, isa sa mga ginawa ko is kahit may ginagawa kong household chores, hindi talaga siya pagre-review. Ini-incorporate ko pa din yung mga bagay na makakatulong sa akin na matuto. Okay? So, ini-stick ko kumbaga sa akin yung mga bagay na makakatulong para sa board exam. Halimbawa nga, ayun, sinasanay na may ina-absorb na information yung utak ko para hindi ako madaling mapagod. Kasi sa totoo lang, oo, nakakapagod yung board exam, pero kapag sinanay mo na yung utak mo, train mo na yung utak mo, tsaka yung katawan mo, masasanay na siya na laging nag-aaral. So, hindi ka madaling may exhaust. Ayun, and then, lastly,
Last na ginawa ko for the board exam or before the board exam, like 2 weeks before the board exam is nag-aral din ako or nag-practice din ako na magsagot nung actual na board exam doon sa given time para sa board exam. So, bumili ako nung parang sheet na sinishadean para napapractice ko din yung skill ko sa pag-shade. Tapos, inoorasan ko yung sarili ko sa pagsagot ng mga questions para alam ko na yung pacing ko sa board exam. So, ayun. So, nakatulong siya kasi para alam mo kung ilang segundo yung iaalat mo sa isang question, ilang minuto, ganyan. And sinanay ko rin yung sarili ko doon sa tinatawag ng Carl method. Like, yung letter C for comprehension. Like, intindihin mo muna yung question, then letter A for anticipation. Syempre, kapag naintindihan mo yung question, may ma-anticipate ka na theory, may ma-anticipate ka na answer. So, pag tumingin ka dun sa mga choices, alam mo na kung alin dun yung tatanggalin. Kasi ang next step ay removal. Magtatanggal ka ng dalawang options doon sa question para mas matumbok mo yung right answer. Okay, so A, comprehension, C for comprehension, A for anticipation, R, removal, yung magtatanggal ka ng dalawang choices, and then L, leverage. So, when we say leverage, alin doon sa dalawang choices yung mas matimbang para maging mapili mo as an answer. So, ayun, yung for the last 2 weeks before the board exam, sanay lang talaga ako ng pacing ko sa pagsagot doon sa actual board exam para mas alam ko na yung pacing ko. So, Filipinos are very known to be very superstitious. So, ano mga pamahiin ang iyong ginawa noong ikaw ay magbo-board exam? Okay, so doon naman sa pamahiin, actually, hindi ako naniniwala dun sa mga pamahiin nila for board exam. But, may ginawa akong dalawa. Okay, so number 1, ang ginawa ko is wear something red or bring something red. So, ang dinala ko na something red is panyo. Ginawa ko yun kasi naalala ko nung nag-entrance exam din ako for college is naka-red t-shirt din ako. Then, dahil sa bahay, parang medyo may Chinese descent kami. Yung lola ko nun sabi, naka-red daw ako for good luck. Parang yun daw ay paniniwala ng mga Chinese ganyan, for good luck. So, ayun. So, parang pumasa naman ako nung college entrance exam. Inulit ko siya sa board exam. So, yun lang. Yun yung number 1. And then number 2, my friends invited me na magdasal doon sa Monasterio de Santa Clara sa Katipunan kasi parang siya ay patron saint for those who will take the board exam or bar exam ganyan. So, meron dong different colors may mga eggs doon na wrapped in different colors of cellophane. So, each color represents something na gusto mong ma-attain. So, color blue yung for good luck or for success in board exam. So, yun, sumama ko dun sa mga friends ko na magdasal and mag-alay nga nung itlog na nakarap sa cellophane na kulay blue doon kay Santa Clara. But of course, actually, that time, ayoko nga sumama kasi malapit na yung board exam. Parang for me, sabi ko baka magalit si Lord kasi imbis na mag-aral ka, baka kung ano-ano pa yung inaatupag mo. Pero of course, ayun naman ay dagdag confidence lang. Okay, dahil nga, ayun nga, nagtuturo din ako ngayon sa review center. Minsan may mga estudyante, may mga nagre-review na nagpapata sa akin, nagpapatasa ng lapis kasi nga top notcher daw ako, ganun daw yun, parang ipapatasa mo sa someone na nakapasa na yung lapis mo for good luck, ganyan. Pero lagi ko sa kanilang sinasabi na yung lapis na tinatasa ko ay, ayun nga, parang dagdag confidence lang, pamahiin lang, lagi nilang iisipin na mas mahalaga pa rin na mag-aral at mag-review kasi yung lapis na yun, hindi niya naman ituturo yung tamang sagot pagdating dun sa board exam.
Okay? Dagdag confidence lang siya, okay? As pamahiin lang, ganyan. Kasi wala namang masama kung susunod tayo. So, ayun. Okay, so care to share some tips para sa ating mga test takers dyan? Okay, so may tips naman para dun sa mismong exam or during the exam. Number one, is to focus on your goal. Okay, so alam natin na minsan talaga may mga emotional baggage tayo na mahirap iwan or mahirap isang tabi. Pero pagdating dun sa araw ng board exam, as much as possible, pagpasok mo ng testing center, dapat wala na yan. Dapat ang iniisip mo na lang is kung paano mo masosurvive successfully yung pagsagot sa board exam. Kasi makaka-apekto yun sa ano mo yung emotional baggage, yung mga dinadala natin, makaka-apekto yun sa performance mo sa board exam. And ayaw naman nating maka-apekto yun kasi mahalaga yung board exam sa buhay natin, lalo na kapag you will start your career pa lang. So, ayun, as much as possible, focus lang tayo doon sa goal natin na makasagot ng maayos sa day ng board exam natin. And number two tip ko is to manage your time wisely. Okay, so magdala ng relo kasi minsan yung mga testing center walang orasan. So, ang magandang relo is yung digital na, yung isang tingin mo pa lang alam mo na yung oras, ganyan. Kasi, ba't mahalaga yung relo? Para alam mo kung kailan mo bibilisan sa pagsagot kapag wala ka nang natitirang oras o kung madami ka pa bang natitirang oras para makapag-alat ka pa ng madaming oras para dun sa pagsagot. And kapag naman natapos ka na sa pagsagot, then may mga natitira pang oras, ang tip ko is wag mo agad ipasa yung papel mo hanggat may oras pa. Reviewin mo na lang yung mga sinagot mo. Okay? Kasi yung oras naman na yun, kahit na ikaw na lang yung natitira doon sa mismong testing room, pero pasok ka pa sa oras, karapatan mo namang ubusin yung oras na yun hanggat hindi ka pa naman pinipressure noong proctor dahil tapos na nga yung naalat na time. So, ako talagang ninamnam ko talaga yung pagsagot sa board exam. Ako yung pinakahuling lumabas doon sa testing center ko. Doon sa testing room ko, ako yung pinakahuling lumabas kasi talagang dumaan ako dun sa proseso ng pagsagot. Yung sinabi ko kaninang CAR method. Talagang kinomprehend ko yung question, ganyan, nag-removal ako, nag-leverage ako ng mga options para sure ako dun sa sagot ko. Parang that's the best of my knowledge. Ganyan. Hindi, tapos, chinek ko din kung wala ba akong nakaligtaan na items, kung tama ba yung pag-shade ko sa bawat test items. And then, kasama dun sa manage your time, dapat din i-manage mo yung energy mo. Halimbawa, una, Gen Ed, tapos Prof Ed, then majorship. So, malamang sa aming mga nag-take ng LET sa secondary, talagang dapat na magtira ka ng energy para doon sa secondary. So, when I say magtira ka ng energy kapag ka break time, you also take your break. So, kumain ka ng mga light meals, kumain ka ng makakapag-energize sa'yo, iwasan mo ng maglakad, punta sa CR, ganyan. Pero, iwasan mo din na makipag-chikahan doon sa mga kasama mong nag-e-exam. Mahalaga yung pag-iwas doon, no? Kasi, minsan nagdi-discuss sila ng mga answers doon sa mga tinanong sa board exam. Pero what if yung mga sinabi nilang answer, iba dun yung nasagot mo. So, syempre, ma-anxious ka ngayon, di ba, na bakit iba yung sagot mo, baka mali ka. And yun ay makaka-apekto dun sa performance mo pa sa mga susunod na question. So, for me, sarili mo na lang talaga yung asikasuhin mo sa araw ng board exam para maiwasan mong madagdagan ng pressure or ma-anxious ka pa sa mga susunod na question. And lastly, come prepared. Okay, come prepared doon sa sa mismong araw ng board exam. Naniniwala ko na yung preparation kasi na pinagdadaanan natin is makakadagdag yun sa confidence natin at makakadagdag yun sa skills na kailangan natin sa board exam. For example, ako bago ko nag-board exam is yun nga,
pati sa test, yung testmanship ko is hinasa ko din, yung pacing ko sa pagsagot, hinasa ko din na nakatulong dun sa board exam. And then, plinano ko din yung schedule ko nung mismong nagre-review na ako para lahat talaga ng topics ay makover ko. Pati yung mismong araw, the day before the board exam and yung mismong day ng board exam, plinano ko din kung ano yung susuotin ko, plinano. Of course, kailangan mong planuhin yun kasi may required na dress code, di ba? Pero what I mean, planuhin mo din yung mismong araw na yun kasi dapat alam mo kung ano yung dapat mong kainin, ano yung dapat mong baunin, ano yung mga dadalhin mo, ilang lapis, ilang pambura, kung sakitin ba ang ulo mo, magdadala ka ba ng gamot, ng mga essential oils, ganyan. Kung ikaw ay enrolled sa review center, meron kayong mga pre-board. Ako, pre-practice ko na yung sarili ko dun sa pre-board na yun. So, binaon ko kung ano yung mga balak kong baunin sa board exam. So, kumbaga, na-practice ko na siya sa pre-board pa lang bago ako mismong mag-board exam para alam ko kung ano yung nakaka-energize na pagkain. So, by the way, binaon ko dun yung, nagbaon ako ng sneakers kasi yung sneakers is mabigat na sa tiyan tapos may chocolate so medyo nakaka-energize siya. And then, banana, tapos hindi na ako nagkape, ganyan. So, planuhin niyo talaga yung mismong board exam. Magpaka-main character kayo doon hanggat maaari. Kasi minsan lang yun, di ba? Minsan lang yun and nakakadagdag talaga yung preparedness. Then, bago din yung board exam, syempre yung utak ninyo, hindi kayo makatulog kasi pressured kayo. So, akong ginawa ko, nag-take ako ng melatonin para may quality yung sleep ko. So, I had quality sleep naman. Kaya, hindi, alam mo yun, hindi ako pumunta ng board exam na puyat. So, ayun, lahat, during lang yung question, pero lahat kasi nung preparation na nabanggit ko is nakatulong doon sa mismong araw or dun sa mismong duration ng pag-take ng board exam. So, yun. Okay, so any words of wisdom for incoming test takers? Ano ang iyong masasabi sa kanila? Okay, so may primary tip talaga is to believe in yourself. Okay, lalo na kapag malapit na yung board exam, paniwalaan mo yung sarili mo na you have made this far and dapat hindi ka na mag-back down. Okay, kasi mahirap talagang mag-board exam, lalo kapag ka-working ka, ang hirap niyang pagsabayin. And also, may standards kasi ang board exam eh. Kumbaga parang sobrang objective niya. So talagang labanan talaga ng utak, ng skills. Hindi mo siya, alam mo yun, hindi mo siya mabibiro-biro. Kumbaga parang hindi siya essay question na magsasagot ka ng kung ano-ano lang, 'di ba? So ayun, believe in yourself lang. Lalo kapag alam mo namang nagsakripisyo ka, always trust the universe na ibabalik din yung desires ng puso mo. Ayun. Okay, let's dive into this topic kasi we all know na hindi lahat pinapalad sa board exam. So, what are your tips or your words for test takers who failed the exam? Para naman dun sa mga bumagsak na sa board exam and magta-try ulit or nakailang try na, ayun, na try lang ng try. Actually, mas hanga ako sa kanila kaysa dun sa mga top-notchers or mga laging, alam mo yun, laging hindi bumabagsak sa mga ginagawa nila sa buhay. Kasi sobrang laking passion, sobrang laking dedication, sobrang laking effort at trials yung pinagdadaanan nila para kumuha ulit ng lakas ng loob na sumubok ulit. Okay, mas mahirap kasi yun eh, lalo kapag dumaan ka talaga dun sa maraming failures. At mas ano ko sila, mas iniidolo ko sila talaga, honestly. Kasi ako sa sarili ko nun, sabi ko, kung babagsak ako sa board exam, baka mag-resign na lang ako sa trabaho ko kasi nag-leave pa ako, tapos hindi naman ako papasa, 'di ba? Hindi naman ako pumasa. So parang ganong kaliit na bagay, gusto ko na agad mag-leave, ayaw na, wag magpakita sa ibang tao. What more kapag ayun, bumagsak ka pero you try and try and try again, 'di ba? Sobrang laking
effort, dedication at paniniwala sa sarili yung dinadala nila. So, ako pag ayan, may mga nagfi-fail talaga, I always cheer them up. Okay, so I want to say to them na trust the process and your time will come. Okay? So, ganun talaga. Dumadaan tayo dun sa mga trials and errors natin sa buhay. Pero, alam mo yun, parang always believe na yung lahat ng bagay ay may dahilan. So, kailangan lang natin talagang magtiwala dun sa proseso. And lastly, my last question is, what should test takers do after the exam? Ako personally, after the board exam, I went straight to Samgyupsalan. I went straight to Samgyupsalamat. Oo. Ayun, kasi talaga, ang aking stress reliever is eating something good or eating my comfort food, ganyan. So yun, para ma-release ko agad yung stress ng pagre-review is, ayun, kumain kami. And then, kayo din, kung dun sa mga magbo-board exam, right after, or basta after the board exam, gawin nyo yung mga bagay na makakapagbigay sa inyo ng instant happiness, whether buying something na matagal nyo nang gusto, pagkain, watching a movie, go ahead as long as kaya ng capabilities ninyo. Kasi alam ko naman, during the review, medyo na-deprive nyo rin yung sarili ninyo ng mga ganyang mga bagay. And doon naman sa pag-iisip, para pag-iisip after the exam, kung papasa ka ba or hindi, wala tapos na. So, alam mo yun, parang let go na. Let go and let the universe decide kung i-grant niya ba, kung tamang time na ba para pumasa ka, para maging isang professional, ganyan. Kasi wala ka na namang magagawa, napasa mo na yung papel mo, 'di ba? Wala nang point kung mag-research ka pa ng mag-research kung alin ang tama o hindi. So, yun, let go and let the universe decide. So, yun ang tip ko right after the exam. Alright, there you have it, your tips and hacks for the board exam. Once again, thank you, Nina, for joining us today in this episode. Again, this is Lori, and I hope you guys are okay. Bye!